po tayo doon sa ating presentation. So guys, I will give you the floor, the microphone to our presenter for tonight, no other than Upline Edwin Ramos. Alright, magandang gabi po sa inyong lahat and welcome po sa inyo. And behalf of the person po na nag-invite sa inyo, I hope bigyan niyo po ito ng time, maybe an hour. Then after our presentation, ay bubuksan po namin ang inyong mic. You can unmute para po kayo ay pwedeng magtanong. And ang part ko po ay isi-share ko po sa inyo ang technology ng SASUL, and after the presentation about SASUL ay ipipresent naman po ni partner Edwin Garay ang business opportunity. Alright, let me share my screen po. Alright. Okay ba, brother? Everything is clear? Hello? Clear. Alright. Alright, so let's start. So welcome po to SASUL Opportunity Presentation. But before we start, isang disclaimer lang po na this material is for reference only. Always do your own research, and this is not financial advice, alright? So we have here our links, reference links, mga official website po. I highly suggest na after this presentation, you do your own research, puntahan nyo itong mga official website, basahin nyo po yung kanilang information sa official website, and puntahan nyo yung mga Explorer, yung GitHub, yung documents nila, and even join that official Telegram. By the way, we also have a Telegram group kung saan nyo po pwede kayong magtanong, and we have also our team website na pwede yung makita yung mga information na ating di-discuss for tonight. Alright? So lahat naman po tayo, I'm sure na miss natin si Bitcoin and Ethereum. And this is the first and the second generation blockchain. So pag-uusapan po natin ngayon is about blockchain technology, no? This is not just an ordinary token. So hindi po natin to pwedeng i-compare sa mga token na nasa labas, na encounter natin. Because yung token po ay gumagamit sila ng blockchain technology. So yung ginagamit sa mga token is a blockchain technology. Those tokens are just result of the smart contract. Now, ang pag-usapan po natin is what is blockchain, ano yung kanyang structure, ano yung mga current challenges sa blockchains today, and ang progression ng technology ng blockchain, yung generation, and sino at paano na-develop ang SASUL blockchain engine, and ano po yung mga company or sino-sino ang mga company nagtulong-tulong para mag-start yung promotion ng SASUL engine, and ano yung mga solution at advanced features ni SASUL, at yung kanyang ecosystem, yung business, yung kanyang timeline, and of course, paano tayo makapag-take advantage of this third generation blockchain. So yan po yung mga topics na ating i-discuss for tonight. And yung first topic po, at least malaman po natin ano po ba talaga si blockchain. Sabi po sa internet, sa research, if you research sa online, ang blockchain is a distributed database that maintain a continuous growing of list ordered records called blocks. So itong blocks na po ito ay nakalink using cryptography. Cryptography po siya. Each block contains cryptographic hash of the previous block at timestamp and transaction data. So data po siya, para siyang ledger, but this is a decentralized, distributed, and public digital ledger na hindi pwede po ma-altered once naka-record na po sa blockchain. It cannot be altered without hindi po pwedeng i-hack or baguhin, no? So that's blockchain. Now, ang structure po ni blockchain, ang kalimitan na alam natin, use cases is cryptocurrency. Yan po yung popular use case of blockchain, wherein gumagamit po siya ng smart contracts. So, ang smart contract po are programs na dineploy sa blockchain mainnet. And ang blockchain mainnet po ay pinapatakbo ng blockchain engine. But the arduous and
restricted nature of developing engines necessitates the use of preceding engine. Dahil nga po mahirap at napakahirap i-develop ang consensus or the algorithm na nagpapatakbo sa blockchain, ang mga lumabas na engine na po or consensus ay gumamit ng preceding. Ano po yung preceding? Yung second generation, which is Ethereum. Yung Ethereum EVM. But may limitation po yung technology na yun, kaya limited din ang service na na-provide ng blockchain. So right now, ito po yung mga challenges na na-encounter or existing challenges sa blockchain. Unang-una, yung Bitcoin and Ethereum are too inefficient in mining. So dahil po sa ito ay gumagamit ng proof of work, napakalaking energy or consumption ng electricity ang ginagamit, kaya nagkakaroon ng carbon dioxide emission problem, environmental problem, no? And SASUL was developed to solve this problem. And second po, over a decade na po ang lumipas, wala pong technology na naka-overcome sa shortcoming of the existing technology. Ano po ba yung shortcoming na yun? Yun yung tinatawag po nilang trilemma. Ang usually po ay hina-highlight lang only the coin, no? Highlighting only coins, yung value ng coins nila, lowering the technical value of the blockchain itself. So at time when all kinds of frauds are taking place using such difficult blockchain technology, SASUL has been developed to show the value of real blockchain. So kaya nga po sa presentation na to, nakafocus po tayo sa technology of blockchain. What can the world can do with blockchain technology, no? So ito po yung progress ng blockchain technology. Of course, alam natin si Bitcoin ang unang naglabas ng blockchain, which is decentralized. Siya nagbigay ng concept ng decentralization at yung cryptography at blockchain to the world. But this blockchain is limited po, parang ledger lang po siya, no? And by 2015 na i-launch ang Ethereum. Siya na yung second generation. Ang concept po na bago sa kanya yung EVM engine or consensus deploying of smart contract to blockchain. So ibig sabihin po, ang smart contract are programs or programs mo algorithm na inilagay sa blockchain, no? Sa blockchain yung mga contracts. Kaya po naglabasan yung mga decentralized exchange, yung mga DApps, no? Yung mga staking, and of course yung mga tokens. Ang token po is just a result of smart contract. Kaya po yung mga sa ngayon napakaraming lumalabas na token, anybody can deploy smart contract token sa blockchain. Kaya nga po madami talagang nagtitake advantage of this technology dahil medyo gray area at napakadaling ma-misinform yung mga tao of this technology. Kaya madami pong sumasablay na project, lalo na po pag token. Now, by 2022, last year, na i-launch yung SASUL. Yung kanyang concept na bago sa kanya is magbibigay siya ng new values to the market, and it can achieve a paradigm shift. So ito yung era ni Ethereum, and the next era or the next succeeding years will be the era of the third generation, which is SASUL. Si SASUL po is the third generation blockchain hyper-connected database engine. So, ang developer po niya ay si Li Jingwu, nasa 32 years old. So, before po siya start ng kanyang company, madami na po siyang pinagdaanan. Yung last po niya is engineer sa military at 2016, no? 2016 po na launch niya or nag-start siya ng sarili niyang company na Artifriends. Ang Artifriends po ay isang research and development company, and nag-start po sila noong 2017 accepting ICO companies na tinulungan nila with the blockchain knowledge, ano? So ito po yung mga screenshot of the video na pinlay po natin kanina. Kinuha po lang natin yung mga bullet point. And noong 2017 nga, madami silang tinulungan na ICO company
and patuloy sila sa pag-develop, pag-research ng algorithm which is the engine, and nag-concentrate sila to develop this consensus, and finally nakumpleto po nila itong blockchain na tinawag nilang Sasul. Si Sasul is a Korean word meaning chain. And the first version was finished in November 2018. So makikita nyo po yung history, yung digital footprints niya. 2017, nag-start sila mag-develop, mag-research ng consensus. Finally, na-finish nila 2018 and 2019 yung stable version, yung version 1.0 ni Sasul, nung in-announce noong 2019. And yung final version niya last May of 2022. And ang tanong sa kanya dito, bakit hindi ka nag-participate sa ICO? Sabi niya, I am not greedy for money and I have lot of ways to earn lots of money like developing agents. So yung mga use case of the Sasul engine, doon siya pwedeng kumita, no? And sabi niya, I don't like to do something which I cannot be responsible for because I know how harsh the money of others is. Ito, gusto kong explain sa inyo, right decision po yung ginawa niya because alam naman po natin sa US, yung mga kaso about XRP, hinahabol yung mga karamihan na pre-sale or nagkaroon ng ICO dahil nagbenta daw sila ng securities. And good thing with Sasol, hindi siya naging involved dito, so may iwasan yung future government project kung sakaling ongoing na yung development nito or ginagamit na saka nila kakasuhan, ano. And hindi mabibuild ang blockchain engine with only money. Of course, kahit gaano kalaki pera niyo, kung wala the talent and the knowledge, hindi niya mabubuo. So nagpunta po sila sa US, minamit siyang founder ng isang blockchain organization na nagsusulat ng isang papel or concept na he already completed. Yan, no? So sinusulat pa lang yun under research sa US na nakumpleto na niya. Ibig sabihin itong Sasul blockchain engine. And ang maganda sa US, hindi tulad po dito sa Asian countries, ang focus is industrialization of blockchain, not like other countries. Kasi tulad po sa atin, pag sinabi nating blockchain, nasa isip natin is cryptocurrency, the value, no, ng token or ng coin. Sa US, nakapokus sila sa use case or industrialization of blockchain, and marami silang company sa US na interested, and tinanong siya doon sa interview kung may mga partnership offer. And ang sagot niya na meet niya yung several giants like Amazon, Samsung, SDS, and Apple, na ang gusto naman interested doon sa Sasul, but they just want to have a use case, matest siya sa several use case na talaga. So pag naipatunayan nila with use case, even acquisition is available. So dito excited po, ano? So right now nagkakaroon na sila ng mga test and mga sa Korea, and pagbalik nila sa US, pag minarket na uli nila, just imagine after dito mga test nila sa mga companies na ito tulad nung Kosdaq listing sa foreign exchange platform, authentication business with automobile parts sa company in Korea. So these are the project na kanilang tinitest yung blockchain engine, no? And pagbalik nila sa US, ipipresent na nila. What if these giant companies inacquire si Sasol? So definitely napakaswerte po nating magiging involved or magkakaroon ng SL coins in the near future, no? So these are the several companies that are working together para po i-build ang ecosystem and i-promote ang Sasul to the public. Meron po silang Sasul Foundation na nasa Singapore, itong Artifriends or Research and Development na napag-aari ng developer ni Lee Jung-woo, TB Tech, Marketing and Sales. Yan po ay naka-registered sa BVI, and K-Block, ito po ay nasa South Korea, and yung SmileServe Cloud Server kasi po nag-o-offer sila ng cloud mining. And nabuo po ng September yung Solabs. Alright? So yan po yung mga companies involved in promoting and building the ecosystem ng Sazul. Now, last 2 months ago
nagkaroon dito ng visit ang CEO ng Soul Labs na Mr. Roy Jang. Ito pinakita niya dito yung MOU investment nila with Soul Labs and Artifriends noong September 2023. So napakabago pa lang po, no? And yung Blockchain Today, isang magazine sa Korea, ay na-feature din po itong ating CEO ng Soul Labs. And lately lang, nagkaroon sila ng MOU with K-pop to promote Sazul. Alam naman po natin, ang K-pop is a well-known artist globally. So hopefully, pag nag-start din sila mag-promote, is talagang mapupunta sa mainstream ang Sazul. And last October 15 and 16, nagpunta po dito sa Pilipinas ang Soul Lab CEO, si Roy Jang, and K-Block CEO, si Mr. Ma Sang-yong, which owns the company na we are, kung saan po tayo nagpa-participate in mining, cloud mining subscription. Now, pag-usapan po natin, ano bang basis for the blockchain para siya ay tawaging third generation. Dapat po ay ito ay isang futuristic engine, hindi lang siya upgrade ni Ethereum but also introduces new values and paradigm to the market. And Sasol, ito yung paradigm na binibigay ni Sasol which is na solve niya yung trilemma. It opens the golden age of blockchain. So right now is the golden age of blockchain, no? So mas maraming use cases ng paggagamitan ng blockchain. This is the most advanced blockchain technology. It's the third generation na overcome yung trilemma. Ang ibig sabihin po, yung speed niya, excellent processing speed, scalability yan. Yung decentralization, complete decentralization. Kailangan decentralized po ang blockchain. And of course, yung security, stable security po ang Sasol. And it has its own engine and mainnet with proprietary technology. Sasol broke away from Ethereum technology monopoly. So, new technology talaga siya, dinevelop at with progressive technology. Sabi nga po, progressive. So, continuous po ang progress ng technology. Yan ang maganda kay Sasol. And this is a future technology that already been completed. So, Sasol next generation technology has been operating stably for about 1 year and 8 months and operates about 10,000 nodes. So, this material is 2 months ago, kaya 10,000 nodes. Yung nodes po is the miners globally distributed. Ang maganda po dito sa pinipresent namin sa inyo, hindi po lang po ito nasa drawing board. Marami pong crypto project na panay, we will do this, we will develop, di ba? But with this, yung technology yung pinipresent natin sa inyo is already working over 1 year and almost magto 2 years na po siyang nagwo-work, no? Yung blockchain, Sasol blockchain. Now, siya ay isang innovative and precedented blockchain technology nga po na tapos na. And ang maganda po, na-solve niya yung problem number 1, yung current challenges ng blockchain today. Yun po ang decentralization, security, and scalability na hindi masolusyonan all at once. And yung storage problem, limited data storage system wherein ang mga blockchain today, ang na-store lang niya is the transaction, para lang siyang ledger and programs. Yung other datas like image, videos ay hindi po pwedeng ilagay sa blockchain. And right now, yung interoperability of different blockchain ang ginagamit po, bridge. Alright? Nakakapag-operate sila interoperability but the bridge itself ay napakarami pong nagiging problema. And all these problems po ay na-solve ni Sasol blockchain. Ito po yung trilemma tinatawag. Yung security, decentralization, scalability. Kung makikita nyo po dito sa picture, si Ethereum and Bitcoin nasa side ni decentralization and security but hindi siya scalable, right? Yung scalable is yung speed and the transaction fees. Yung Ripple, Hyperledger, EOS, Stellar, scalable siya and secure but questionable yung decentralization niya, not too hindi siya decentralized, ano? And VeChain, Nano, IOTA, and ay scalable and decentralized pero yung security niya questionable. But
with Sasul, ayan po si Sasul nasa gitna, almost perfect na niya, yung nasolusyon na niya, yung three problems na hindi masolusyonan sa blockchain. Kasi laging may nagsasuffer doon sa isa sa tatlo dito, ano? Now, ang maganda po dito sa Sasul because nag-start na yung marketing, maraming nagiging interested na sa Sasul wherein kailangan makapag-ipon tayo ng SL coin, no? So bakit po dumadami ang node? Yung nodes po dumadami dahil ang SL coin or the native coin ng Sasul can only be obtained through mining. So madami na nagma-mine para makapag-accumulate ng SL coin. Now, ito yung major blockchain node, si Bitcoin has around 17,000 nodes. So makikita po natin yan dito sa Bit nodes, live po ito, no? So makikita po natin there are 16,132 reachable Bitcoin nodes, no? So ayan po, nasa heat map makikita nyo, Bitcoin is really decentralized. So walang central authority nagko-control at yung mga nodes distributed, no? Yan po ang kagandahan kay Bitcoin. Kaya madami pong nagtitiwala kay Bitcoin. Now, si Ethereum has only 7,000 Ethereum nodes. And ito po sa Etherscan node tracker, makikita natin yung actual that 7,278 reachable nodes and 43% na sa US, no? 23 na sa Germany. So makikita po natin ang kanyang distribution and ilang countries lang po talaga yung may major nodes, ano? And sa Polygon, check natin, sa Polygon scan, only 200 lang, no? So makikita po natin 106 lin lang and 99% or 85% ay nasa United States, which is maaring sila lang po ang naglalagay ng nag-ooperate nitong mga nodes na ito, right? So questionable po diyan yung decentralized. It's a centralized blockchain, no? Kasi if they are the only operating the nodes, isang entity lang. And ang Sasul po, last time ito, naka-record dito, 17,900. Ito ay a week ago or two. So, tingnan po natin na yun, yung actual. So, dito po sa Sasul Explorer, kung saan po natin makikita yung actual nodes, number of nodes, alright? Ayan. Right now, ang reachable niya ay 21,933, no? So, Ay, grabe, upline. oh, 21,000 na. yes, partner. So, ibig sabihin, mas dumarami na po yung interested na magkaroon ng SL coin. No? Kasi yun naman ang habol usually talaga ng nag-ooperate ng nodes, mga miners para makapag-mine ng SL coin. Like Bitcoin, minamine din po yung Bitcoin ng mga nodes, no? So yung mga nodes operator, sila yung nakaka-create ng Bitcoin. Kaya nagkakaroon sila ng Bitcoin. The same way with Sasul, para magkaroon ka nung native coin ng Sasul blockchain which is SL coin, kailangan mag-mine ka. So tayo, kung kaya nyo mag-mine, well, good for you po, no? But ang maganda po, mamaya i-discuss po sa inyo ni partner Edwin Garay yung paano tayo makaka-mine without actually learning or hindi kailangan mag-invest doon sa mga hardware at hindi kailangan maging techie tayo na marunong sa pagsiset up ng mga codes of mining. Alright? So, so yan po si Sasul, no? And ano po yung mga use case naman ni Sasul? Oh, ito po ay isang comparison lang na iba't ibang blockchain. Ang main dito po na gusto kong i-share sa inyo yung speed or the scalability. Ang scalability or the speed ni Sasul is pag global po ang transaction, nasa 1,000 TPS or transaction per second. Pag sa Asia Pacific, there are around 3,000 ang TPS niya. Pag local is 10,000 transaction per second.
Para magka-idea po kayo, si Ethereum po ay only 15,000, 15, no, 15 lang, 15 transaction per seconds. So, kaya hindi siya talaga puwedeng gamitin for micropayments like ng mga Visa, no, kasi thousands of transaction per, seconds ang kailangan. Yung Cosmos is 1,000. Alright, so si Polygon nga 70 lang. Si Solana is 2,000 to 3,000 TPS. Si Avalanche is 4,500. Alright? So, makikita nyo po yung mga virtual machine na ginamit dito, marami po EVM. EVM, no? Ethereum Virtual Machine. Ibig sabihin, yung engine na ginagamit is the same lang with Ethereum. So, kaya maririnig nyo or mababasa nyo sa mga blockchain, EVM compatible. Alright? So, ibig sabihin, they're using the same engine with Ethereum, yung second generation. And right now, yung mga storage sa blockchain is ang ginagamit nila is IPFS storage. Ibig sabihin po, yung like NFT. NFT po ay mga image, JPEG, or yung mga iba't ibang hindi siya record, ano? So, itong mga images po na ito ay naka-save sa IPFS, Interplanetary File System, wherein wala siya sa blockchain. Kaya yung mga NFT na binibili po ninyo ng mga tao ay hindi na sa blockchain, nandun sa IPFS. Pag bumibili sila, ang nata-transfer lang sa kanila is the link, ownership ng link doon sa image kung nasaan yung image sa IPFS. Wala po sa blockchain. And with Sasol NFT storage, kahit yung images or NFT ay nasa blockchain talaga. Ibig sabihin, pwede siyang i-transfer to another wallet. Hindi tulad right the condition ngayon na ang images or the NFT are nasa IPFS. So yan po ang isang major advancement ng Sasol, kaya siya naging third generation blockchain. Ang kasulukuyan pong ginagamit para magkaroon po ng connection or exchange sa heterogeneous blockchain, magkakaibang blockchain, gumagamit ng bridges. Assuming yung mga asset sa Polygon ay gagamitin sa Ethereum, kailangan yung dumaan sa bridge, no? I-wrap yan and para magamit sa Ethereum. But the problem with this is marami pong nagiging problema sa sa mga bridges na existing, like last year yung sa Axie Infinity na nagkaroon sila ng hacking sa kanilang bridge na over 600 million in dollars because ang Axie Infinity ay nag-develop ng sarili niyang blockchain. Yung Axie Infinity po, yan yung sumikat na games noong 2021, I think. At talagang ang daming Pinoy na yumaman at madami ding Pinoy na nalugi kasi bigla bumagsak yan. But patuloy pa naman ang kanilang development at nag-create sila ng sarili nilang blockchain kung saan gumamit sila ng bridge. Dahil na ang asset nila nasa Ethereum, so kailangan lang idaan to sa bridge para mapunta sa Ronin. The problem is doon nga nagka-problema, nanakaw yung over 600 million nila. And dito sa isang Forbes article, over 2 billion stolen this year in blockchain bridge alone, no? So this is August 2022. So kaya po isa sa magandang ginawa ni Sasol, multi-chain na siya, connected contract. So hindi na kailangan, sabi niya dito, transaction technology between heterogeneous blockchain without a bridge. So hindi na kailangan ng bridge sa mga interoperability. So another advancement ni Sasol from the existing second generation blockchain. One lens comparison po based on speed, decentralization, scalability, storage, and smart contract. Itong white shade po na ito si Sasol. So almost na-cover na niya. And ang Hyperledger, ito, ang Ethereum, so mapapansin nyo, ang layo ng coverage ni Sasol compared with other existing major blockchains today. And the future of blockchain, ito po yung maganda dito sa Sasol. Ang future po kasi is tulad, example po natin, is si Meta ay nag-research ng BCI, which is the Brain Computer Interface. This is the bridge
between the virtual world and the real world. Yan po ay currently under research ni Meta or ni Facebook. And yung BabyX naman, which is under research by Human OS or Soul Machine, this technology creates virtual world citizen. And Unreal Graphic po, ito yung technology which creates the virtual world background ni under research by Unreal Engine. In fact, mapapansin niyo po sa mga games ng mga bata na no, yung mga virtual background nila talagang parang realistic na po talaga, napakaganda na. So, those are the things na 'pag pinagsama-sama or technologies na pinagsama-sama, ang kalalabasan po ay metaverse. But current endeavors of constructing the virtual world or the metaverse do not uphold what metaverse is kasi yung technology is under development pa po, no? So, yung mga limitation ng blockchain today, hindi kayang gamitin sa metaverse. Now, dahil sa metaverse po kailangan niya ang data tamper-proof technology. So blockchain po talaga ang kailangan and it requires massive computing power para po ma-handle lahat ng activities, record keeping doon sa virtual world na metaverse. And good news po, ang third generation SASUL can be the missing link para po maging ah, makatotohanan or ma-achieve na yung metaverse na vision ng mga nagde-develop nito, no? So, SASOL is the technology to process the true metaverse. Yan po si SASOL na kaya pwede posibleng gamitin kaya magiging reality yung metaverse na envision na lagi nating naririnig which is doon naman po tayo talaga papunta. Alright? So, these are the characteristics of SASOL. Just recap. Ito po ay isang word generation, first generation, third generation blockchain na overcome niya yung trilemma issue. So, it's an emerging as the next generation blockchain based on excellent and stable technologies such as unique consensus algorithm. Yan po yung engine, efficient distributed database operation mechanism, and cross-chain transaction. So, technological superiority, mas advanced po siya doon sa mga existing blockchain and low transaction fees. Yung transaction fees po niya ay napakababa, 0.0006 po before it felt zero po. Kasi right now we are already transfer na po tayo ng SL coin, ano? And complete DID, decentralized ID systems, simultaneous realization and transparency and data record. Like with our wallet po, pwede yung pangalanan ang inyong wallet. Like mine, no? Ang pinangalan ko sa wallet, SL Coin wallet ko is Smarter Pinoy. So, whoever na may extra SL Coin, ayaw nyo na po ng SL Coin, send nyo lang sa Smarter Pinoy. Pwede niyo po kayo mag-donate diyan 'no, and malugod ko pong tatanggapin 'yan ng aking wallet. Matatanggap po 'yon ng wallet ko. Hindi na po kailangan yung napakahabang trace 'no, na numbers and hindi natin puwedeng masaulo. So, again, lagyan niyo ng nickname yung inyong, SL wallet like mine, Smarter Pinoy. Send lang po kayo diyan sa Smarter Pinoy at makakarating sa wallet ko po yung inyong ise-send na SL coin, alright? Perfect decentralization. Yan, nakita po natin live yung mga nodes, kung nasaan yung mga nodes. Original technology. Hindi po siya gumamit ng technology ni Ethereum. Sarili po siyang flexible technology. And yung cross-chain transaction, interoperability, hindi na kailangan ng bridge. Siya po ay si universal computing, realization of commercial stability, para nga po siyang si Windows of the Internet. High speed, no? So napakabilis po niya. Kaya pwede siyang micropayments. So SASUL ecosystem development and its timetable. So ayun po yung technology na kaya siya naging third generation. And ito naman pong next slides, few slides lang po ito, mabilisan lang po. Ano yung use case na i-develop ng Soul Labs and its timetable. Ito po yung mga sakop na business area ni Soul Labs, no? Yung token project po, isang department lang po yan. Nandyan po yung Launchpad, Wallet, DEX, Stablecoins, DApp. Diyan po tayo familiar. Yan po yung pag inisip nating blockchain, minsan token,
Pero itong token department po is just a small area na pwedeng paggamitan ni blockchain. Yung mga play to earn, game consulting. Ibig sabihin po, si Soul Labs ay pwedeng tumulong sa mga gaming company na i-launch yung kanilang games sa Sasol blockchain. And domestic international government policy project. Ang maganda dito, they are also uh, collaborating and kanilang ini-introduce ang SASUL sa mga iba't ibang government para pwedeng gamitin ito sa CBDC, sa mga government projects. Ang CBDC po ay Central Bank Digital Currency. Lahat po ng bansa ay currently nag-research, launch or nag-experiment ng kanilang digital currency. And ang gamit po nila ay blockchain. So hindi na nila kailangan mag-develop ng blockchain dahil pipili na lang yan po sila ng mga public blockchain na gagamitin wherein pwede sila mag-create ng layer 2. Ayan. Corporate solution, yan yung layer 2. Ito po ay parang blockchain din na nakahiwalay sa mainnet, no? So naka-side chain siya, private chain siya. Pwedeng privately gamitin. Yung mainnet ng Sasol is a public, no? Anybody can use it at pwede silang mag-create ng layer 2, nakahiwalay na blockchain for their own private use. Alright. So Sasol Financial Solutions, no? Ito yun na yung mga tokens, swap, DEX, so DeFi. Yan po yung isa sa mga project ni Sasol. And ito naman po yung Zgap wallet niya na kanyang dinidevelop wherein right now may sariling dinevelop ang Artifriends, yung Guarde wallet, yun i-download nyo po dahil later on after this presentation magkakaroon po tayo ng raffle ng 5 SL coins sa maswerteng mapubunot pamaya. So just stay put lang po, no? Dahil itong 5 SL coin probably after 3 to 5 years, 100 to thousands of dollars pwede pong umabot ang value nito. Of course, yung crypto game solution na pwedeng gamitin ang Sasol na ang Soul Labs, anybody, kung may kilala kayong mga gaming company, pwedeng makipag-collaborate with Soul Labs para po i-develop itong mga kailangan sa Sasol. And layer 2 naman, ito yung company or mga private chain na pwedeng nilang gamitin ng mga government, ng mga private companies, or any industries para po sa kanilang application, no? Nakahiwalay po yan sa mainnet. So, hindi nako-congest yung mainnet. And dito po tayo sa Solab crypto solution about Xminer. Ito po yung cloud mining solution. So, dito po tayo papasok, ano? Ito po yung making mining possible without special skills. Ito po yung binabanggit ko kanina na hindi po natin kailangan ng special skills, hindi po natin kailangan maging operator, mag-deploy ng sarili nating node para makapag-mine. Alright? Because itong si Soul Labs nagbigay ng cloud mining solution na kung saan pwede silang nag-o-offer sila ng B2B, ng BS, virtual mining. This is back-end and front-end ng mga B2B. And of course, yung retail. Dito po tayo sa retail lang, no? Mining subscription. So, anybody can subscribe, which is i-discuss sa inyo later ni partner Edwin, paano po tayo makaka-subscribe dito sa mining service na ino-offer ni Soul Labs, no? So, daily ka makakapag-mine kahit wala kang special skills. So, yan po ang kagandahan. So, just imagine po, sa dami po ng diniscuss ko, kahit hindi po ito existing, itong mining subscription, don't you think mawawala po, maapektuhan si development ng Sasol ecosystem? I don't think hindi po, no? Napakaliit lang po tayo. So, napakalaking pagkakaiba po natin sa mga other projects na ginawa ang project to market para po doon po sila kumukuha ng funds usually sa pagma-market noong project or usually pag sa network marketing meron silang investment or passive or whatever or token kung ano man po yung program nila, but doon po nakarely sa marketing ang development, ang buhay noong project. Kaya pag nagloko si marketing nawala,
si project patay na. So paano yung nag-participate doon sa marketing, ano? While dito po, baliktad. May third party po, si Solabs, mag-create lang po ng isang department o isang service itong cloud mining subscription na i-offer nila na kung sakaling magka-problema, hindi apektado si Sasol. Right? So this we are just a small portion na nabigyan tayo ng pagkakataon na makaipon ng SL coin. And ito pa po yung mga tech support nila. Of course, pwede sila magtumulong para to anyone na gusto mag-deploy ng token sa blockchain ng Sasol. And nagki-create din sila, may mga training din sila para kasi bagong technology, bagong language, bagong programming. So, nagbibigay sila ng certification, developer certification para po kayo ay maging recognized developer for Sasol blockchain. So, ito po yung tech and training support nila. And of course, yung marketing. Yan po, this 2024, 18,000 visitors, yung conference sila. In fact, yung first conference, Sasol Blockchain Conference sa 24, November 24, yung first blockchain, Sasol Blockchain Conference, wherein 2,000 ang kanilang participants. And hackathon, dahil ito ay isang public blockchain, so magkakaroon ng hackathon. To those hindi po familiar kung ano ba yung hackathon na yan. Ang hackathon, usually po yan, like dito po sa Sasol, mag-i-invite yan sila ng mga developer, programmers, at yung mga blockchain developers para i-hack yung Sasol or hanapan ng bugs or kung ano mang pwede pang i-enhance. So collaboration to ng mga developer programmers para po mas tumibay si Sasol blockchain at enhance yung technology kung ano mang magandang project na ilagay dito. Ayan, mga followers, community building, and by 2024, just imagine 500 plus projects ang kanilang target by 2024. These projects po ay yung maaaring private, use cases, and the ecosystem. Yan po yung opportunity na pinipresent sa atin ni Sasol. And of course, globally, expansion niya, yung mga marketing regional bases dahil just imagine, September lang po nag-start si Solabs. And ganito po kalawak yung business areas niya. And yung timeline po, no, mabilisan na lang po, ito ay nagsimula ang business planning noong July and nagkaroon ng MOU with Artifriends and mutual investment. Kaya nga po, ang Solab po parang partner na talaga in the development ni Sasol Blockchain. At nag-launch yung mining subscription product nito lang mga I think July, August, early August po yan nag-start, no? Kaya napakaaga pa po natin, parang tayo lang po is the third country na involved sa marketing ng mining subscription. And of course, ang tanong ng marami, saan tayo makakabili? So right now, under development pa yung Launchpad at yung DEX, pre-DEX, ano? So magkakaroon ng bentahan yan pag na-launch na yung decentralized exchange na didevelop at sa ngayon, according to Ma'am Sophia, may P2P na, at nabasa ko din doon sa kanilang Telegram na sa Korea nagkakaroon na ng P2P, peer-to-peer na bentahan. And yung launchpad nila is ilo-launch by second quarter of 2024. So ito po ang target no is second quarter of 2024. Ano bang kinalalaman natin dito? Bakit lagi tayo sa DEX nakatingin? Para po yung ating SL coin magkaroon na ng value. Ibig sabihin, natitrade na siya. Kasi ang DEX is a decentralized exchange. Diyan po unang malilis ang SL coin na ating iipunin ng mining. And of course, ito, kanilang ZGAP, nandyan na din by second quarter, first quarter, maaaring i-launch na din nila. And yung crypto game solutions, yung marketplace, NFTs, and everything under development. And yung hackathon is November 24, yung first hackathon. Yung second hackathon is second quarter. So mapapansin nyo po,
yung timeline and the development, nandyan po, no, yung kanilang timetable. And we are very lucky na introduce sa SASUL na kahit wala pong marketing, walang marketing plan ito, doon sa mga nakakaintindi, ako nung makita ko po to, sabi ko nga, dapat kahit paano magkaroon ako ng SL coin habang wala pang value. And good news naman, may maganda pang kitaan na pwedeng kumita ng unlimited SASUL, unlimited USDT. So how can we ride? So naintindihan nyo na po, at least nagkaroon kayo ng overview doon sa timeline, sa mga projects na i-build, and yung technology, ano si SASUL, no? I hope na nagets nyo yung uh, advancement ng third generation sa second generation. Kaya po tayo we are futuristic at ang si Ethereum, siya yung era ngayon. So the next era will be the third generation, si SASUL. Paano tayo makikinabang dito sa technology? Kung sa Bitcoin, nakaride tayo kung nakabili ka noong 2010 or 2009 nung wala pang value, no? If you were able to invest ng $100 nung Bitcoin noong 2010, no? Ano kaya ang value nito during its all-time high? Kailan po ba nag-all-time high si Bitcoin? Noong November 2021 na ang value niya ay umabot ng almost $70,000. So yung $100 niya na nabili ay umabot ng 7 billion, no? Just imagine, this is talaga generational wealth. Kaya marami talaga tayong naririnig na kumita ng million or billions dito sa Bitcoin. Kaya nga po, ito no, ito yung may value na, July 2010, may value na si Bitcoin. So, itong pinapresent po namin sa inyo ni si SASUL or the SL coin na later on di-discuss sa atin ni partner Edwin is like year 2009 ni Bitcoin during that time na wala pang value at magkakaroon ka lang ng Bitcoin that time kung nagmamine ka. Kaya napakaswerte po ng mga techie before na nakikita ko sa Facebook, mga online marketer no, na medyo techie, na nagmamine na sila using yung mga computer nila, ordinary desktop. But now, hindi ka na mapag-mine ng desktop lang ang inyong kailangan. And definitely, nakapag-ipon yun. And hindi ko na makita yung mga FB friends ko before kasi 2007 pa po ako sa internet marketing. Kaya 2009, dumating si Bitcoin and minamine siya, wala pa siyang value. At nagkaroon siya ng value noong 2010. So the same pace, parang ito yung time ni SASUL na wala pang value. And ang kung sino maniniwala or sino magte-take ng risk now will have the chance for the future value if ever pagdasal po natin, nakita naman po natin yung presentation, yung technology advancement, and continuously, yung developer is not involved in money making dito sa programa natin. Ang developer na si Lee Jung-woo ay nakafocus sa pag-develop ng pag-upgrade, pag-enhance ng blockchain SASUL or the third engine. So what can we do after this presentation, ano? So, before I close po, at least, kasi ang focus na natin ngayon is the cryptocurrency. Anong cryptocurrency meron kay SASUL? Ang cryptocurrency or the native coin issued on SASUL blockchain, ibig sabihin po, ito ay hindi token, coin po siya, no? Ini-issue through mining. Nabubuo siya o namimina lang itong coin na to. At ang total issuance or total supply is 5.5 billion. Ibig sabihin, ang total po na SL coin ay 5.5. Pero yan po ay mamamine over the period of 100 years. Again, madami po, no? Iba kasi dyan, from particular sa number of supply. So, ang total supply is 5.5. Pero magkaiba po ang total supply sa circulating supply. Tandaan nyo po. Ang token po is pre-mined. Ibig sabihin, smart contract yan. Pag deploy ng contract, yung total supply, nandun agad sa wallet ng creator. No? Yun po, no? At least aware kayo, no? Yung mga token po, yung mga BIP20, ERC20, TRC20, yan po ay mga pre-mined
Ibig sabihin, pag dineploy ko yung contract ng coin na yon or ng token na yon, yung total supply, mapupunta yan sa aking wallet kung ako ang deployer, no? So, the problem is, ah, circulating supply na yan, hawak ko na yung karamihan ng coin. At ibebenta ko yung iba through coin offering, initial coin offering, or pre-sale. Yan po, no, mga private sale. Then, lalagyan nila ng liquidity. Then, ang problema niyan, dahil majority ng coin ay hawak ko, pag binenta ko yung aking hawak na majority of the coin, ang value biglang bumabagsak. Yan po yung tinatawag na dumping, ano, or tinatawag na rug pull. In fact, madaming klase ng rug pull. With sa SL coin, hindi po pwedeng i-rug pull po yan at hindi po magkakaroon ng ah, um, yung mga whales is nakakaintindi po dahil ang mga whales dito is sila yung nagmamine eh. So definitely, tulad po ng mga karamihan nakakaintindi, hindi po nila ibebenta basta-basta itong SL coin because of the technology or use case na meron si Sasol blockchain. So far, ang na-mine po or the circulating supply as of July 2023 ay 1.5 billion. So yan po yung existing na pwedeng ibenta, pwedeng bilhin, no? And distributed po yan majority doon sa mga miners na nauna. And of course, tayo retail, kahit papaano, nakakakulot-kulot tayo sa ating cloud mining subscription daily, nakakaipon po tayo for 1 year. And ang Genesis date po, ibig sabihin ng Genesis, yun yung first block. Yan po ay nung May 17. Yan po dineploy yung Sasol mainnet. Kaya nga po, more than 1 year, almost 2 years na. Ang maganda po dito, after deployment, about 500 po ang nag-mine no, until July 2023. After July 2023 po kasi, nag-start yung marketing. Ang maganda po dito, kahit hindi pa mina-market, ipinablish sa GitHub. Ang GitHub po ay doon po nagkakaroon ng collaboration yung mga programmers, developer, doon po nila dinideploy or pinapublish yung mga programs ano. So, merong mga miners doon sila naghahanap ng mga bagong project na imamine. And without any collaboration or without any marketing nga po, sila ay nag-mine with their own uh, uh, ano lang, wala dahil sa gusto nila makaipon no na they understand the technology kaya mas favor sa kanila na mag-mine ng mauna dahil the lesser miners mas malaki yung naiipon nila. And every 4 years nagkakaroon siya ng halving. Ang halving po na tinatawag like Bitcoin, may halving every 4 years kumokonti, nagiging kalahati na lang yung namamine. Assuming ngayong taon na to or the first 4 years ang namamine is 500,000 per hour. But after 4 years, magiging 250,000 per hour na lang ang mamamine. So nagkakaroon ng kaya nga aabot siya ng 100 years and 16% decrease per year. Yan po ang algorithm ng or tokenomics ni SL Coin. Now, dito po yung ating participation. And I will turn over na po sa inyo ang presentation kay partner Edwin Garay wherein i-discuss niya po paano tayo makakaipon ng SL Coin without value pa siya ngayon, daily yan, and how you can earn unlimited income while mining SL Sasol Coin. Alright? So I'll just stop my sharing, my screen share so partner Edwin can share his screen. Alright? Alright, Partner, pakigawa mo lang akong co-host para makapag-share ako ng screen. Okay. Ayan, so malinaw naman po yung technology, So yan, kung meron po kayong mga katanungan, clarification doon sa in-explain po ni Upline Edwin, you can message po doon sa ating group chat. And then after the presentation, we will answer one by one yung clarification nyo. And then after the answering the question, ayan, after the clarification, magkakaroon po tayo ng raffle draw para sa mga attendees po natin
na magkaroon po kayo ng 5 SL coin. And good news po yan, 10 winner po ng SL coin ang mapalad ngayong gabi, no? Na makakapag-uwi. Yan, yung SL coin na yan na sinasabi ni Upline Edwin is may future value. Kung susundin lang natin yung track record ni Ethereum, it has future value about $2,000. Grabe, no? $2,000 ang 1 coin. Yung Yeah. 1 SL coin, kung mangyayari yan, no, katulad ng Ethereum, okay, pwede pong umabot ng $2,000. Since ito po ay third generation blockchain technology at mas marami po siyang usage o use case kaysa kay Bitcoin at saka kay Ethereum. Kasi kung mapapansin nyo, mas lalong lalaganap ang NFT. At yung realization ng metaverse, ang kailangan po nila doon ay yung Sasol technology. And yung sa Sasol technology, pag ginamit nila yon, syempre, ang gagamitin nila yung native coin ni Sasol Engine, kundi yung SL coin. Okay, so yun po yung opportunity na mayroon. Yun po yung fortune na nag-aabang sa atin kung makikita lang po natin yung ganda ng opportunity. Ano? So, welcome dito sa Sasol Opportunity. Gawin lang po natin, buy and share Sasol Mania Cloud Mining Solution. Dito, habang nag-iipon ka ng SL Coin, pwede ka namang kumita ng unlimited USDT. Okay, so paano nga ba tayo kikita ng unlimited USDT while mining SL Coin? So, syempre, alam mo naman, Pasko na, no? Saan mo ba mapupunta yung 13-month pay po pagka ikaw ay nakatanggap? Yan ba ay iipunin mo? Pang Noche Buena ba yan? Pang self-care? Pang bakasyon? O kaya ipambibili mo ng cloud mining subscription dito sa SL Coin? Of course, the decision is yours. Hindi ka namin po pwedeng pangunahan. Like, in myself, okay, nung nakita ko yung opportunity, immediate po yun, no? Nag-purchase ka agad ako ng 3 mining package. Although tigwa $100 lang, dahil yun lang ang kaya natin, kasi nakita ko yung potential, yung early response. Kaya sa immediate purchase ko, okay, nakaipon ka agad ako ng 27 SL coin that day. Kaya lang, since parami po ang nagmamining, at yung distribution po ng SL coin na namamine ng company, ay syempre nababawasan po yun. And take note, okay, para lang po mas ma-inspire tayo, this year po, ano, yung kaninang ipinakita ni Upline Edwin, kung ikaw ay nakabili ng $100 ng Bitcoin, that was 2010. Okay? Meron kang 7 billion na Bitcoin. And nitong 2023 lang po, ano, marami na naman po na, kasi tumaas ulit ang value ng Bitcoin, bumagsak po yan hanggang $15,000, ngayon po nasa $37,000 na ulit. Marami na naman pong mga Bitcoin wallet ang kumita po ng milyon-milyon. Nag-triple po yun, 2023. So, ibig sabihin, yung mga tao na nakapag-ipon ng Bitcoin, sila po yung nananamasa, nakikinabang ngayon dun sa pagtaas ng value ng Bitcoin. So, yung financial problem ay nasolusyonan na. Okay, marami pong kumita at makikita niyo po 'yan, no? Kaya kung nakalagpas na sa atin ang Bitcoin opportunity, ang Ethereum opportunity, okay, timing po ang Sasol blockchain technology opportunity na makapag-create tayo ng sarili nating Bitcoin. Kung hindi man ng ating SL coin, kung hindi man tayo maalam sa technology, hindi natin kailangan ng sobrang galing tayo or makapag-setup ng sarili nating mining rigs kasi medyo mahal din po ang gastos doon. So participate na lang tayo sa cloud mining. Okay? So ang Sasol po ay magpo-provide ng 1-year subscription, subscription, okay, ng SL Coin Cloud Mining Solution. Okay, para sa general public to enter in a mining market that technically difficult to access. Kasi po kung maliit lang din yung pera mo, hihirapan ka talaga na maka-access ka sa mining. Okay? So gaya po ng in-explain kanina ni Upline Edwin, gusto ko lang i-reiterate, out of 21,000 nodes, yan po ay may networking sa wala. Sila po yung makikinabang dyan. Sila po yung nakakita ng potential value ni SL Coin. Kaya sila mismo by themselves, nagmamining sila. Kaya lang tayo, walang kakayanan. Kaya participate po tayo dito sa subscription na ginawa ng company. Para mabigyan tayo ng chance, makaipon ng SL Coin. Sabi ko, wala mo na akong pakialam, Upline Edwin sa network.
Ang goal ko ngayon, makaipon ako ng SL Coin. Hindi ko kailangan mag-recruit ng marami para lang makaipon ako ng SL Coin. Pero kung gusto kong kumita ng USDT, maganda rin na mag-share ng blessing. Okay? So, ang application package po natin is 100 subscription, 500, 1,000, and 3,000 USDT po ang gamit natin dito. Okay? So, pwede po kayong bumili ng unlimited quantity. Let's say $100 lang yung pera nyo or $200. Pwede po kayong dalawang cloud mining na tigo $100. Kung may $1,000 ka, cloud mining $1,000 po. Kung $3,000, cloud mining $3,000 po. Ayan. Ang SL Coin allocation, ang mining proceeds from the next day after purchasing subscription of cloud mining solution package. Sabihin, kung bumili po kayo ngayon, yung na mining po ng company, i-distribute po yan next day. Okay? Calculated daily and reflect to the computer on the same days. When requesting a withdrawal from the computer, SL Coin is sent to actual wallet. Ang actual wallet po natin is yung Garde wallet. So from our dashboard, kinakount po doon yung SL Coin na namamining natin daily. Then once na-accumulate po yan ng 1,000 SL Coin, pwede na po natin yung i-transfer sa Garde wallet. So ano man ang mangyari po doon sa dashboard, hindi na po mawawala yung coin nyo po. After deduction of the amount fee from the daily total mining amount, the allocation amount is calculated based on percentage purchase amount of each customer. Kaya po ngayon, nasa 18 SL Coin na lang sa $100 na subscription. Kaya mas maganda po, response ka agad kayo na mas maga, mas marami po tayong maipon na SL Coin. Then, we are participating on sales reward. Pwede tayong kumita ng up to 300% mining amount from the recommendation reward program and benefits from various promotion, event, and airdrops. So, marami po yan. Okay? So, paano tayo kikita? Ito pong graph na ito, ipinapakita lang na the more na marami pong nagmamining, the more na marami pong nagsasubscribe, umuunti na po yung na ibibigay na SL Coin. Pero ang good news naman doon, law of supply and demand, marami po ang nagdi-demand, marami ang naghahanap ng SL Coin, kukunti pa lang yung supply kasi nasa 1.5 billion pa lang yung namimina. Ang tendency po noon, yung value ngayon po ng SL Coin, tataas na. Kaya nga po sa Korea pa lang, P2P pa lang, pero may value na po siya na $0.1. Okay? So, ang recommendation reward program natin, pwede kang kumita ng 300% of your cloud mining solution by recommending cloud mining package doon sa mga kaibigan natin. So, nagbibigay din sila ng referral bonus. Ito basic sa networking. Kailangan lagi pag nag-refer ka, mayroon kang kita. So, ang maganda dito, 10% ang binigay nilang commission every package na mabibenta mo. So, kung $100 ang subscription, mayroon kang $10. Kung 500, may $50. Kung 1,000, may $100. At kung 3,000, ay mayroon kang $300. So, kung $100 ang subscription mo, at meron kang na-refer na nag-subscribe ng $3,000, meaning meron kang $300. So, that is equivalent of 300% of your cloud mining solution. Meaning, after pong ma-reach yung 300%, mag-i-stop yung earnings mo, or kung gusto mo mag-continuous, you need to purchase again ng subscription mining package para tuloy-tuloy ang kita ng account. Okay? Then, meron din tayong sponsorship bonus. You can earn 5%, 7%, 8%, 10% on the matching bonus depends on the subscription package. So kung $100 ang subscription mo, mayroon kang 5% na matching bonus o yung pairing bonus. Kung may nag-subscribe na 100 sa left, 100 sa right, so mayroon kang 5%, mayroon kang $5. Kung $500 naman yan, $25 yan. Kung $1,000 yan, left and right, meron kang $50. Kung 3,000, 150. So 5% every 100. Sa $500 na subscription mo, 7% ang iyong pairing bonus. Sa 1,000, 8%, and sa 3,000, 10%. So ang capping po natin is 300 times of your mining subscription. I hope it is clear. Kung meron po kayong katanungan, you can chat on the group chat. Okay? And mamaya po sasagutin namin. So, maliwanag po yung sponsorship bonus o yung pairing bonus. The third one is sponsorship match bonus. You can earn leadership bonus on matching income of your downline up to 5% at 5 level. So, this is you. You have first level, second, third, fourth, and fifth.
ang kikitain mo every level is 30% sa first level, 20% sa second level, 10% sa third level, 5% sa fourth level, and 3% sa fifth level. So what does it mean? Meaning, kung sa first level ko, let's say si Upline Edwin, ako ay kanyang first level. Kung kumita ako ng $100, meron siyang 30% na kinita sa $100 ko. Of course, buong ibibigay sa akin ng kumpanya yung $100, pero siya may extrang income na $30. Ganun po yung sponsorship match bonus. Okay? So, perfect duplication, power of 2, kung binary. But, ang basis po ng sponsorship match bonus is based on your direct unilevel structure yan. This is for the sake of computation lang for you to visualize how it happened. Paano tayo nabibigyan ng matching bonus. Assuming ang bawat member ay kumikita ng $100 lang. Okay, this is your potential earnings. Sa first level, meron kang dalawa na kumita ng $100. Of course, 30% ka each, so meron kang $60. Sa second level, apat sila, 20% ka, $100 isang kinita, so meron kang $80. Pagdating ng third level, 8 sila, pero 10% ka na lang, meron ka pa rin $80. Fourth level, 5% ka, $80. Fifth level, meron ka pa rin 3%. So, ibig sabihin, up to fifth level, binary income ng downline mo, meron ka pa rin kita. Kaya, mabilis lang po na ma-reach out yung 300% ng iyong income. And ang good news doon, pag na-reach mo na yung 300%, manggagaling po yan sa referral bonus, sponsorship o yung binary. Sponsorship match bonus, total income of capping is 300% of your subscription package. You need resubscribe again to continue earning on reward program. So, yun po yung kailangan natin gawin. Resubscribe ulit. At pag nag-subscribe ka, kahit hindi pa tapos yung cloud mining mo ng 1 year, magkakaroon ka na naman ng additional na 1 year cloud mining. Kaya kumikita ka ng USDT, nakakapag-ipon ka ng SL coin. So, hindi mo kailangang ibenta ang SL coin mo dahil marami kang USDT na panggastos. Kaya kahit na umabot tayo ng 3 years, 4 years, 5 years, paulit-ulit yung downline mo na bumibili at nagsasubscribe, paulit-ulit ka rin kikita sa kanila, at paulit-ulit ang mining package mo, marami ka talagang SL coin na kikitain. So, ang target ko personally, maka-generate po ako ng at least 1 million na SL coin. Ayan. Sino po dito? Type nyo po. Yung gustong mabigyan ng SL coin, type lang. Di ba? Pag ako po ay naka 1 million, bibigyan ko kayo niyan. Yes, sabihin nyo lang, mine, I receive. Group chat, message nyo lang po sa ating chat. Ayan. Okay? So, other than that, meron tayong ranking bonus. Ayan, grabe. Si Upline Edwin Ramos, mine. Si Ma'am Sandy Medina, mine. Yan, nababasa ko po yan, no? Ayan. So, kayo po ang makakatanggap ng SL coin. Tandaan mo lang tong araw nito, Upline Edwin, Ma'am Sandy, ha? Ayan, i-remind mo ako pag may 1 million SL coin na ako. Amen. Ayan, Yes. so pang-apat, meron po tayong ranking bonus. Ayan, dumami na yung humingi. Ayan, amen. Active pa yung ating mga participant. Yan, ranking bonus po, 5% ng total sales of company distributed to those who qualified. So, ang ranking po niyan ay 1 star, 2 star, 3 star, 4 star, and 5 star. So, for you to become a 1 star qualifier, you must have 100,000 accumulation sales sa left and 100,000 accumulation sa right. So, 40% ng 5% out of 100%, yun po ang pagdi-distribute or yung paghahati-hatian nyo. 40% po. Okay? Kapag para maging 2-star ka naman, kailangan mayroon kang 300,000 sales left and right accumulation. Okay? 25% ang paghahati-hatian nyo. 3-star, kailangan meron kang 1 million SL coin. Yan. 4-star, meron kang 3 million SL coin. 3 million sales accumulation left and right. 5-star, 5 million sales accumulation left and right, 5%. So, sample, kung ang company po ay mayroong 10 million sales, no? 10 million sales po yan every month. So, $500 ang allotted na ranking bonus. So, kung ikaw po ay belong sa 1 star, ang allotted sa inyo ay 200,000. So, 40% po yan ng 500. So, yan po ang paghahati-hatian nyo kung kayo ay 1 star. Kung 10 kayo, di take to $20,000 po kayo dyan. Sa 2 star naman, pag yan ang position mo, 125,000 ang allotted. Okay? Kung 3 lang kayo dyan, aba, medyo maganda-gandang hatian yan.
At kung 3-star ka naman, 'di ba? 20% ang allotted, 100,000. Kung solo ka lang diyan, solo mo yung 100,000. Ganon din sa 4-star, sa 5-star. So ganyan po yung computation. Okay? Ang maganda po niyan, yung income mo sa ranking bonus, walang kinalaman po yung direct referral, pairing, at saka yung leadership. 100% po na makukuha mo yan. Walang requirement yan. Okay? Yan. So, recommendation, meron din po tayong, recap lang. Yan. Ito yung ating cloud mining package. Referral bonus is 10%. Sponsorship bonus o yung pairing, 5%, 7, 8, and 10. Then, meron tayong referral sponsorship match bonus. 30%, 20, 10, 5, and 3. Kaya, mabilis po. Okay? So, yung iba, nag-iintay pa na magka-SL coin. Huwag nyo pong intayin na bumaba pa ng bumaba. Kahit na yan ay 1 SL coin a day na lang ang naibibigay ng company na di-distribute. Go pa rin kasi bakit? Kikita tayo ng USDT every day. Every time na may nag-subscribe. Okay? So, ito po yung sponsorship and then yung introduction center. Ayan. So, yun po yung kabuuan ng marketing system, ng marketing plan ng ating Sasolmania. Okay? So, ito po yung nag-3,000 SL coin o nag-3,000 cloud mining subscription. Kumita na po siya ng, nakapag-accumulate na po siya ng 26,000 SL coin. Grabe yan. Kasi that time, November 1 po ay 825. Yung 3,000 subscription, 825 na SL coin ang namamining. Okay? Ito po yung sa akin, nag-start po ako ay October 31. Okay? October 31. Naabutan ko pa po yung distribution ng 27.33 SL coin. Di ba? Sa $100 na cloud mining package. Okay, imagine guys, kung maka-accumulate tayo ng 100,000 SL coin sa Sasolmania program. Assuming lang 2 to 3 years, conservative assumption lang sa Sasol coin value. Pagka yan po ay umabot ng 10 SL coin, tapos may naipon ako na 100,000 SL coin. Grabe, meron akong $1 million. Pag Wow. umabot po yan ng $100, meron po akong $100 million. Pag umabot po yan ng $1,000 ang value, sabi ni Upline Edwin, ang forecast niya parang Ethereum after 7 years, $2,000. Pwede. Million. Pwede. Yes, billion yan. So, grabe po. At pagka nangyari na po yan, after 7 years, kita-kita po tayo, welcome po kayo lahat sa mansion ko. Pwede nyo i-drive yung 5 Ferrari ko niyan. Grabe yan. Yan, Yes. activate your SL coin cloud mining package. Di ba? So, why should we invest in SL coin now? Bakit kailangan natin mag-invest sa SL coin now? Kung na-miss na natin yung opportunity kay Bitcoin, hindi na mangyayari ulit yun na si Bitcoin ay aabot ng 0.09 ang presyo per Bitcoin. Hindi na mangyayari yun. So at least, nakita, nasundan ulit ni Ethereum, ang second to the highest price ng currency, ng cryptocurrency ngayon in the market. Ang Ethereum, kasi bakit? Sila yung pinakang mainnet, sila yung mayroong blockchain engine. At ang maganda nito, si Sasol po ang third generation blockchain engine. So kung kunin na lang natin yung path na tinahak ni Ethereum after 7 years, pumalo siya ng 2,000, kay Sasol engine, mas grabe pa po yun. Okay? So guys, ang sana makita po natin, hindi ka bibili ng mining para kumita ng 10% ng 5% ng pairing. Mag-i-invest ka, okay, dito sa Sasol Coin kasi nakikita mo yung growth potential ng SL Coin. Dito lang po talaga sa coin ako nakakita ng instant millionaire. Yan, dito lang. Sa network, kailangan i-build mo talaga. Dugot pawis, walang puyatan, paus-paus ka nakakapaliwanag. Pero sa SL, sa coin lang ako may nakita talaga na instant millionaire. Alam mo, si Upline Edwin, gaganyan-ganyan lang yan. Pero during pandemic, sa mga shitcoin, million ang kinita niya. Eh di lalo pa ito, na talagang hindi naman shitcoin, no? May real project. Guys, makita nyo na dapat tayo mag-invest doon sa next generation technology that will lead blockchain market. Yung opportunity to realize the greater value ahead kapag ka nagkaroon na ng full-scale distribution
Grabe po yan. Expect the full-fledged distribution of SL coin to take place. The SL coin that will be circulated thereafter are expected to increase in the market price by reflecting the market value of Sasol team continuously technological innovation, adoption of Sasol mainnet sa mga DApps, no? And number of nodes has been rapidly increased. Grabe, nung nag-uusap kami ni Applied Edwin, nung kinausap namin yung mga may-ari ng company, 10,000 nodes lang. After 1 month, wala pang 1 month, Applied Edwin, ano? Yeah. Kailan lang. Wala pa. Oh, so 1 month pala kasi 15 tayo nun eh. Yes. Pero grabe po, 1 month, almost 50% ang nadagdag na nodes. Dumoble. More than. Dumoble po after 1 month. So, ibig sabihin, mayroong kakaiba dito sa Sasol Coin, bakit nagkakaroon ng intriga doon sa mga technological person na mag-mining din by themselves. Gumagasto sila ng computer para mag-set up ng mining by themselves. So, ibig sabihin, nakakakita sila ng malaking pera dito, guys. Kaya nga lagi ko sinasabi kung pwede ko lang ilagay yung mata ko sa mga mata nyo para makita nyo kung anong opportunity nakikita ko. Grabe ito. Any plan to list SL Coin? Ayon sa Sasol Foundation po, no, ang foundation po ay walang plan na i-list sa DEX ang SL Coin. Kundi, ang mangyayari po dyan ay self-listing. Okay? So, we can expect exchange to self-listed after being evaluated for Sasol technology and market triple power. Bitcoin was also traded on exchange without going through foundation on listing process, and there are similar case. Tsaka isa pa rin, kaya hindi nila yan i-list kasi nire-regulate po ng government ngayon ang mga coin. Yan, kino-consider nila na securities. So kung nagbibenta ka ng coin, hihingan ka nila ng documentation. So nagiging unfair. Bias na po ngayon ang government kasi gusto nilang kontrolin ang cryptocurrency. Yes. Gusto nila sila pa rin ang may control. So, ito na nga yung pamamaraan, technology, para tayo hindi masaklawan. Yan, ganun po katindi yan. The price forecast. Sabi nga po dito, no, ang initial price pattern lang natin ay ETH. So, maghintay lang po tayo ng 7 years. Yung 5 SL coin na mapapanalunan nyo ngayon, 5 years lang. Pag nag 1,000 ang value niya, meron kang $5,000. Yeah, 2,000 na partner. Ha? 2,000 na eh. 2,000. O di 2,000, 10,000. ilan yun? 5 SL coin. 10,000. Uy, grabe na yun. Eh, si Kuya Noel, nakakadalawang panalo na yun. Di 10 SL coin na yun. Aba, 20,000 1 million dati. nun. 20. 1 Ay, million. grabe. Eh, sa akin, partner, maliit pa lang ngayon kasi nasa 1.5 pa lang yung aking SL coin eh. Pengen naman. Sana all. Ayun. Early response, di ba? So, implementation ng technology through demonstration. The proof of excellence technology in Sasol mainnet. So, grabe po, guys. Do your own research. Okay? Para makita nyo po yung ganda ng technology. And about dun sa developer, inaipakita na po kanina ni Aplen Edwin, okay? Si Lee Jong-woo, no? Yung ating genius developer ng blockchain technology. They are marketing not only the coin, no? Kasi ang coin is one part lang, but ang dine-develop nila ng gusto, guys, gusto ko makita nyo dito yung use of the technology, the blockchain engine. Yan, meron na rin po silang na-develop na Guardi Wallet, itong crypto na to, crypto wallet, yung Guardi Wallet. Naku, ngayon pa lang po, mag-download na po kayo. Kasi pag wala po kayo niyan at kayo ay nanalo, sa akin po mapupunta yung mapapanalunan nyo. Yes. Hindi naman. Share natin. Yeah. Ayan, download lang po kayo. Ayan, sabi ni Guracha, mine. Ni Ninong Sultanya, mine. Yes. Mangyayari po yan. So ito po yung ating Guardi Wallet. Pag nasa Guardi Wallet na po yung inyong SL Coin, wala na pong control ang company. Okay, so yan po ay po pwede na mag-circulate, pwede nyo nang ibenta P2P. Ayan. Then, pwede rin po kayo magpa-register sa mga umattend po na hindi pa registered. Pre-registration po tayo, then i-activate lang. So, simple lang po yung registration process. Okay, so guys, disclaimer again. This material is for reference only. Always do your own research and this is not a financial
advice. So magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat. Hanggang dito na lang po yung ating presentation. Kung mayroon po kayong katanungan,